Bagong Pilipinas, bagong mundo. May prinsipyo, may isang salita. Gusto nyo ba magmukhang kahiya-hiya ang Pilipinas once again sa buong mundo? Magandang umaga Pilipinas, magandang araw buong mundo. Ngayong araw na ito, gusto ko lamang maghayag ng aking saloobin tungkol sa kaliwat ka ng akusasyon tungkol sa ating nakaluklok na presidente na si Mr. Bongbong Marcos Jr. So, meron akong mangilan-ngilan na napanood na hot topic news about sa bounds of impeachment of our current president because of cocaine usage. And there are some videos na kumalat, nakitang-kita po natin na itong ating pong kasalukuyang presidente ay nasinghot po ng isang white powder, or gagamitin ko pong term is a magic powder, pero it's a layman's term, coca powder. So let's talk about what is cocaine first. So ito, tungkol sa aking pananaliksik, cocaine is a highly addictive and controlled substance derived from the leaves of the coca plant, which is native to South America. It is classified as a stimulant and can produce feelings of euphoria, energy, and alertness. So, let's get back saan galing ang cocaine powder. It came from a plant. A plant, okay? At ano ba ang kanyang mga benefits once you take a hint of it? Feelings of euphoria, you feel happy, you feel light, and nothing can stop you. Energy. It gives you a lot of energy, which means when you take some dose of it, it can help you to cheat a bit on putting task more in your life, no? Kumbaga, dahil doon sa binibigay niyang energy, mas marami ka pang magagawang bagay. Alertness. It means you are mentally sharp. Pag sinabing alert, ibig sabihin, you are very keen observant and you can detect most of the things, no? Kasi nagbibigay siya ng extra alertness sa iyong pangangatawan or extra pag-iingat. So, sabi, however, cocaine has no medically approved benefits and is considered a Schedule II controlled substance due to its high potential for abuse and addiction. So, nakaka-addict lang talaga siya. The use of cocaine can lead to serious physical and mental health consequences, including increased heart rate and blood pressure, respiratory problems, nervous system damage, addiction and withdrawal symptoms, aggressive behavior, and paranoia. So, magpo-focus tayo dun sa mga nasabi ko, no? Increased heart rate and blood pressure. So, tataas ang stress load ng puso mo, titibok siya ng titibok na marami. Respiratory problems, hihina ang yung baga. Nervous system damage, which is very responsible about our cognitive function, no? Natama naman itong mga sinasabi ng mga ating mga eksperto, na mga reporter dito sa social media at sa mainstream media tungkol sa cocaine itself na at sa accusation nila dun kay Mr. President. Yung cognitive system natin, yun yung responsible sa ating paglalakad, sa ating pananalita, no? Sa ating mga physical motions, no? Kumbaga, yan yung mga ugat-ugat mula sa ating cerebral brain, no? Yan yung nagbibigay na signals on how to do some things. Kunwari, pupulot ako ng basura, ayun, di ba? Yung central nervous system ko ang may responsibilidad dyan. Sabi, addiction and withdrawal symptoms, it means kapag naging addict ka dito, hahanap-hanapin mo nga siya. That's lahat naman ng mga nasabi ko rin, mga previous na mga adverse effects niya, mga in a long-term usage to, at saka talagang habit na. Tapos magkakaroon nga naman withdrawal symptoms, siguro yung mga shakiness, ganon, kapag ka tinigilan mo siya. Aggressive behavior and paranoia.
ito talaga yung medyo nakakatakot nga lang dito. Aggressive behavior means magiging agresibo yung tao at magiging paranoid, no? Yung isip-isip ng kung ano, no? Pero may sasabihin ako sa inyo, ito ay tamang pananaliksik lamang at pag-aaral. Ito ay general na usapin, no? At walang katunayan dahil hindi naman natin alam lahat kung totoo ba lahat ng mga nakasaad dito. Okay? Kahit ako hindi ko alam ano ba ang epekto nitong cocaine kasi hindi ko pa nasubukan ito sa buhay ko. Pero meron din ako sasabihin sa inyo. Alam nyo ba na may mga bansa din na ito ay dinicriminalize pero still a controlled substance, na pag nahulihan ka with small amounts of cocaine ay hindi ka nila ikukulong. Tolerable siya, like in Portugal and Netherlands. So, eto, bibigyan ko kayo ng example, no? Sabi dito, in Portugal, possession of small amounts of cocaine for personal use has been decriminalized since 2001. In the Netherlands, cocaine is technically illegal, technically lang, but the country's tolerant drug policy means that possession and use of small amounts are often not prosecuted. So it means, kung nasa Netherlands ka and nasa Portugal ka, suminghot ka ng magic powder ng small amounts, it's not a big deal. Di ba? Kasi nga galing lang naman siya sa plant. It's like smoking marijuana. Di ba? So it's essential to note that even in countries with relaxed laws, cocaine is still considered a controlled substance, and its production, distribution, and sale are typically illegal. So illegal pa rin siya. Pero paano ka nga magkakaroon ng isang produkto na illegal? Di ba? Dahil yan sa mga negosyanteng abusado, at itong ating presidente ay naging biktima lang ng kanyang childhood siguro, kanyang influence nung kabataan niya, kung talaga nag-take siya at talagang napapatunayan na talaga siya ay gumagamit. At yung video na nakikita natin na sumisingot siya ng isang magic powder, totoo. Dahil ngayon, panahon ngayon, marami ng mga CGI, marami ng mga AI na kayang-kayang i-edit ang pagmumukha ng isang tao at pagmukain na siya talaga yung realidad ng video na yon. Diba? At ito, take note, kung mapatunayan na ito si Mr. President na dahil sa hair follicle test at nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga, bakit hindi lahat mula sa barangay captain, barangay tanod, lahat na nakahalal at nakaupo sa kanilang mga posisyon sa politika, maliit man yan hanggang sa pinakamataas na posisyon, lahat magpa-hair follicle test? Lahat yan sibak, pare. Huwag tayo magmalinis. Kala nyo yung cabinet or mga Senate table, lahat yun, tanggal yun, men. Congress, tanggal lahat yan, pare. Huwag tayo magmalinis. Kung hair follicle test, ito yung mga attorney itong mga itong nagsasabi bound for impeachments, pati kayo magpa-hair follicle test. Hindi lang pinag-iinitan nyo yung presidente natin, di ba? Ano kayo, inggit kayo, edi sumingot kayo ng katol, di ba? At saka taragis na yan. Para sa mga mahihina ang kokote, ito ay isang napakalaking offense at very offending, kasi nga wala tostado ang utak na I can define as the word BOBO, no? Pero sa isang taong may magandang pag-iisip at looking for always opportunities and better results and outcome, this is a new open door for us to reconsider things and to apply a relaxed law at the same time for cocaine usage, as well as ito ay napakagandang oportunidad for decriminalizing marijuana itself, mga tol. Dahil yung dalawang yun, it's a plant magkaiba sila ng effects, yes, but come to think of it, so maybe this is part of a strategy, if this is true that our president is one of the victims of addiction and it's a disease anyways, no? And the man needs help, no?
Pero ito ay magandang oportunidad para nating panghawakan na isulong, na baguhin ang ating pag-iisip. It's a time for us to innovate our lives, no? There is some innovations. It means improvement in law of the Philippines, decriminalizing small amounts for cocaine and decriminalizing marijuana at all, di ba? It will be an aggressive movement for our country itself, for a better future. Bakit kaninyo? Kasi makakatulong to sa ekonomiya natin eh. Lalong-lalo na ang Netherlands, ay napaka-successful na bansa na yan, di ba? One of the richest countries yan. At dyan nga yung International Court, di ba? Sa Netherlands. Di ba? Nandyan nga yung si Tanay Diggs, di ba? Nililitis siya tungkol sa extrajudicial killing. Ano, gusto nyo rin pa International Court itong ating presidenteng kasalukuyan dahil sa kanyang cocaine usage sa Netherlands? Baka pagsingutin lang siya ng pagsingutin ulit doon, di ba? Dahil pwede nga sumingut doon, no? Huwag tayo maglokohan, Pilipinas. Kaya nga, bagong Pilipinas, bagong mundo. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan mo, kaibigan ko, di ba? That means yung bagong Pilipinas, it's not only about our political leaders itself. It's all about us, di ba? Bagong mundo, it's time for us to accept things, that uncontrollable things, that we need to innovate things in life, no? To upgrade our way of thinking lagi. Hindi yung, ito ang pangit kasi ng mindset ng Filipino people. Puro tayo reklamo, hanap ng butas sa bawat tao, no? Ba't hindi tayo mag-focus dun sa nagagawa ng maganda ng isang tao at nang tayo'y umusad, di ba? At makita natin yung mga pangit. Ito sabihin ko sa inyo, ano ba ang kinaganda kung papatawarin natin ng Pangulo? Dahil tayo naman ay lahat ay tao lang, no? Ito the power of forgiveness. Sabi dito, forgiveness is not about condoning or excusing behavior. It's about recognizing that we all make mistakes. It's about acknowledging that addiction is a disease that requires treatment, not punishment. When we forgive, we open the door to redemption, to growth, and to a second chance. So it means it's a win-win situation if we all know how to forgive. It's a mind maturity as well and character maturity for us all. Kung gagawin natin to, dahil hindi naman ordinaryong tao ang ating papatawarin, kundi ang kasalukuyang presidente natin. At gusto nyo ba magmukhang kahiya-hiya ang Pilipinas once again sa buong mundo? Hindi ba natin kayang manindigan at ipagtanggol ngayon ang tao nangangailangan ng ating paninindigan bilang isang Pilipino, at yun ang ating presidente? Palagay ninyo, kapag naibalita sa buong mundo na ang Pilipinas nagtanggal na naman ang isang presidente nang dahil sa drug use, pagtatawanan hindi lang ang ating presidente, kundi lahat tayo mga Pilipino, dahil ang tanga-tanga natin, dahil wala namang malinis na tao, no? At ginusto ba ng presidente natin na nung sa mga oras ng kanyang pribadong oras at sinubukan niya lang, siguro out of curiosity, hindi ko naman alam kung talagang ginagamit niya yun, sinubukan niyang gamitin yun, at sa akin na talakay, ang sabi nga dito, di ba, nagbibigay ito ng euphoria, energy, and alertness. Alam nyo ba, ang pagiging presidente is a very stressful task, no? Bakit kaninyo, mga tol? Isipin niyo yung araw-araw na mga putak-putak na mga bibig ng mga Pilipino tungkol sa kahirapan. Kahit ang dami mo na nagawang magagandang bagay sa paligid mo, wala pa rin napapansin at hindi ka pa rin nare-recognize sa inyong mga achievements. Palagay mo, matutuwa ka? Yung patong-patong na utang ng ating bansa na tinatry mong solusyonan simula nung kaupo mo, di ba? Yung mga corrupt na mga tao nasa underlings mo, sabihin na natin it's a break of trust of the Filipino people. Pero sa mga pribado niyang oras yung ginawa. At sino ba yung nagbi-video na yon? Kundi ang
main intention ng taong yun sirain ang reputasyon ng ating presidente. Nakita nyo naman, di ba, sa video na nagmumuni-muni lang yung presidente natin, di ba? Ewan ko, masyado negatibo ang mga Pilipino. Hindi nila alam anong kahiya-hiya. Sige, makinig tayo sa mga sulsulero at sulsulera na mga piling expert din at piling nakatulong sa ating bayan, na walang ginawa kundi maghanap ng butas sa ating mga nakaluklok na mga halal na politician. Pero di sila mismo walang binigay na solusyon upang guminhawa ang ating pamumuhay. Samantalang itong taong ito na si Bongbong Marcos handang panindigan ang pagiging presidente sa bansang Pilipinas kahit kahiya-hiyaan na rin. At the first place, nakakahiya na naman, nagkamali lang siya na minsan, hindi tayo marunong magpatawad at ipapahiya natin ang buong nasyon na naman natin sa buong mundo. Wala, nakakahiya na tayo mga Pilipino. Anong klaseng pag-uutak meron tayo, napakahina, no? Eto, bibigyan ko pa kayo, no? Conclusion to ng ating salaysay ngayon. So let's choose forgiveness over judgment. Let's create a world where people feel safe to seek help, to share their struggles, and to find support. Let's recognize that addiction is a disease and that forgiveness is the first step towards healing. Remember, forgiveness is not just about the person struggling with the addiction. It's about us as a society choosing compassion over condemnation. Thank you. Diba? Isipin ninyo yun. Sinabi ko na sa konklusyon ko, it's not only about the person that we are trying to condone. It's all about us. We are as one. We are Filipinos. At hindi ordinaryong tao ang itong sinusubukan natin ibaba. Ito ang kasalukuyang presidente natin. Magkaroon tayo ng konting dangal, Pilipinas. Pwede naman natin siguro i-keep it as a secret sa ating mga puso. Okay, presidente ko suminghot ng magic powder. Pero ano na ba nagawa na niya para sa aming bansa? Ano na ba ang nagawa ng pamilya Marcos sa aming bansa? Wala tayong mga utang na loob eh. Di ba? Pinangarap na natin mga lukluking tao. Ayun, tinatanggal na naman natin. Di ko na alam saan bubulutin ng Pilipinas, pare. Ang tatanga ng tao. Akala mo kung sino mga eksperto ang gagaling magsasalita. Diba? Wala naman sa gawa. Diba? Tingnan mo yung mga taong bumabati ko sa ating presidente ngayon. Halos lahat ng tao maralita. Ikaw sa buhay. Walang ambag sa bayan. Diba? Nagtatrabaho sa ibang bansa. Katulad ko. Kaya hindi ko alam bakit niluklok ninyo tapos aawayin ninyo. Magkaroon kayo ng hiya sa mga buhay ninyo. Mag-focus kayo sa pagiging presidente ng inyong sariling mga tahanan. Lalong-lalo na sa mga kalalakihan, no? Ito ang aking payo lang. Ang pagiging presidente ay parang pagiging isang ama, no? So ikaw ang presidente ng iyong tahanan. Okay, kasundo mo ba ang iyong vice-presidente, ang iyong asawa? Kasundo mo ba ang iyong mga senador, ang iyong mga anak? Kasundo mo ba ang iyong mga gobernadora, ang iyong mga biyanan? Di ba? Yung mga bayaw, yung mga senador mo, yung mga bayaw mo, kasundo mo ba? O yung mga pamangkin mo, yung mga barangay tanod mo, yung mga barangay kapyoy mo, kasundo mo ba? Ganon ang pagiging presidente. Kapag ikaw, sa sarili mong bansa, sa iyong pamilya, wala kang maayos na koneksyon sa iyong mga pamilya at sa iyong mga kamag-anak, it means hindi ka mas magaling sa presidente natin ngayon. Ganun yun. Kaya huwag ka magsasalita ng tungkol sa mga kung ano-ano. Kung ito ay minor lang to, minor. Yung pagsingot ng magic powder, minor lang yan. Ikaw nga, hindi mo maayos ang pagiging presidente sa iyong sariling bansa, sa iyong pamilya. Tapos may lakas ka ng loob na batikusin ang ginagawang trabaho ng ating presidente at binababa mo siya sa isang maliit na bagay lamang na tayo'y tao lamang at maaari may mga tao na gumagamit ng mga bagay-bagay for recreational usage only. Diba? Kaya nga sinasabi ko, uulit-ulitin ko as Weedman ng Pilipinas bago tapusin nitong mainit na usapin na ito.
Ako po si Billy Jack Sanchez, Weedman ng Pilipinas. Humihingi po ako sa inyo ng tulong at pabor na sana po magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga puso at buksan po ang ating mga isipan sa panibagong yugto ng pamumuhay ng bilang isang Pilipino, na maaari po sana magbukas to ng panibagong pinto sa pagsisisaayos ng batas Pilipinas tungkol sa maliliit na halaga ng mga pinagbabawal na droga katulad ng cocaine at ng marijuana, no? At itong dalawang nabanggit ko mga halaman, no? At sana magkaroon na rin tayo ng oportunidad na tanggalin ang tabu na namuo tungkol sa marijuana, na ito ay isang masamang droga, kundi ito ay medically used already most of the countries in the world, no? So maging progressive na po tayo. Huwag na po tayo mamuhay ng sinaunang panahon. Hindi na po tayo mga caveman, kundi tayo na po ay nasa 2025 at tayo na po pinapalibutan ng teknolohiya at development, no? So bakit pa tayo mamumuhay sa lumang pamamaraan kung ito ay nakakasagabal sa ating pag-unlad, lalo na para sa ating minamahal na bansang Pilipinas? Ayan lang. So ayun po, sana napakinggan ninyo ang aking saloobin bilang ako po ang Weedman ng Pilipinas, Billy Jack Sanchez, na isa po akong OFW ngayon dito sa UAE at wala po kasi nagtatanggol sa ating kasalukuyang presidente. Tumatayo ako at naninindigan at nakikitaan ko ng kabutihan pa rin ang ating presidente na si Bongbong Marcos. Naniniwala ako na isa siya sa mga magiging magandang dahilan ng pag-usad at pag-unlad nating lahat Pilipino sa bansang Pilipinas. Yun lang. Don't hate, spread love and educate, and let love seize the day, mga tol. Have a nice day everyone. Kapatawaran sa ating mga puso. Yun lang. Peace out.